umaga din po sa inyo. Dati sa gabi po tayo nakikita. Oo nga, tama-tama. Opo, panggising na po kami, nilipat po kami. Ayaw nga po namin ng assignment na to eh. Joke lang po, loko lang. Loko lang daw. Doc, ay paano pag nangyari po sa atin yung 6.8 magnitude, yung lindol po sa Morocco, anong mangyayari po sa atin? Anong senaryo pag nangyari po sa atin yan? Yung 6 point, actually yung ina-expect natin dito sa Metro Manila would be magnitude 7.2, mas mataas kaysa 6.8. Actually yung sa Morocco, yung USGS, kinakalculate nila 6.8, pero yung sa Morocco Geophysical Agency, sabi nila it's 7.2 earthquake. So similar. And kapag nangyari po sa atin to, again, ang expected casualties po natin would be 34,000 deaths. Ano daw? Paulit, Doc? 114,000, 34,000 deaths. Yung casualties po. Mamamatay sa atin. Agad-agad. Wait muna, nalito ako doon. So, 6.8 yung measurement, magnitude. Pero ikaw mo, 7.2 din pag nung sinuri ulit? Oo. Hindi, yung USGS estimate, yung United States Geological Service, estimate nila ay 6.8. Pero yung Morocco mismo, nagsabi na it's 7.2. Bakit iba-iba, Doc? Bakit iba-iba yung kanilang pagsukat? Depende po kasi kung gaano karami yung USGS, meron silang Global Seismic Network. Pero dito sa Morocco, meron din silang sariling network. Pero kapag kami naman, for example, yung calculation namin sa PHIVOLCS, syempre, we would rely on our calculations kasi mas marami tayong seismic network dito sa Pilipinas. Kasi yung USGS kasi malalayo yung mga seismic network nila, yung mga seismic stations. So mas accurate yung 7.2. Pero sa international news, if you see the international 6.8 ang nakalagay. CNN, ay yung iba pang international channel, 6.8 yung ginagamit nila. Okay, ulitin natin kasi nalito lang ako doon. Kung sa atin mangyari yan, anong senaryo? Again, sa atin, based sa length ng West Valley Fault, it's magnitude, the West Valley Fault is capable of generating a magnitude 7.2 earthquake. And based po sa pag-aaral noong 2004, expected casualties po dito is 34,000 sa Metro Manila. And meron po tayong 114,000 injured. Anong basis po ng estimate na yan? Again, yung mga buildings na magkukulapse, yung population, kung gaano katibay yung mga bahay, yun po yung basis niyan. At saka yung kung gaano kalakas yung shaking. Nakakatakot, Dok. Can you imagine? Wag naman sana. Wag naman yung 7.2. But hindi natin kasi malaman kung kailan. Di ba? Sabi nga ninyo dati or yung predecessor ninyo, si Secretary ngayon, Solidum, hinog. Tama ba? Ang term nila, hinog na tayo na makaranas tayo ng ganyan, Dok. Tama po kayo kasi the last time it moved was in 1658. And base po sa pag-aaral natin, between 400 to 600 years, yung recurrence interval ng magnitude 7.2. So pagbabasihan natin yung 400 years kasi yung mas malapit, of course, hindi natin paghahandaan yung 600 years kasi that would be 200 years from now. Yeah. So yung 1658 plus 400 years, that would be around 2058. So hindi naman yan exact na by 2058 magkakaroon talaga. It could be earlier or it could be after. But the closer we are to the lower limit, which is 400 years, then the higher the possibility na magkakaroon po ng magnitude 7.2. Opo. Pag sinabi niyo pong West Valley Fault, anong mga lugar po ang inaasahan natin na tatamaan sakali man? Yung the whole of Metro Manila po, magkakaroon po ng intensity 8. Yung West Valley Fault po, again, transected po, ang pwedeng magkaroon ng yung ground rupture tawag natin, yung magkakaroon ng bitak sa lupa, would be yung Bulacan, Marikina, Pasig, Makati, Quezon City, Taguig, Muntinlupa, Laguna. No. So, pero hindi po ibig sabihin na sila lang po yung affected. Opo. Buong Metro Manila po yan. Magkakaroon ng yung intensity 8 ground shaking. And in fact, tulad po nung earthquake noong 1968, merong yung epicenter nasa Kasiguran,
which is 300 kilometers away from here, and yung Ruby Tower na collapse, which is in Binondo. Opo. Pero parang ang dating sa akin, Dr. Bacolcol, and you can correct me pag mali po yung impression ko, kahit anong paghahanda ang gagawin natin, talagang magkakaroon po ng fatalities. Yung 34,000, kahit pwede pa ba tayong maghanda para mabawasan yon or ma-zero yun? O there is no way na walang mamamatay pag ganyang katindi ang lindol? Sana wala naman po, pero may magagawa naman po tayo. Kailangan nating i-retrofit yung mga buildings na or yung tahanan natin kung sa tingin natin hindi maganda, hindi pulido ang pagagawa. Pwede po natin ma-check yan. Meron po kaming app na tinatawag, yung House Safe is My House. And they can check. This is an app that you can use or they can use, yung mga nakikinig natin, they can check if their house is earthquake resilient. Opo. And may mga sasagutan lamang sila, mga 12 questions, and then may recommendation based on sa points na nakuha po nila. Opo, ang matindi po, Doc, yung mga matataas, yung mga high-rises natin, ang usong-uso na po yung mga condominium ngayon, yan ang tanong. Paano yung mga nandoon sa mga high-rises? Actually po, kapag magkakaroon po ng magnitude 7.2 earthquake, ang magiging marami pong masisira na bahay would be yung mga residential. Okay. Kasi po, kapag malapit po yung epicenter, malapit po kayo sa epicenter, yung low to medium rise buildings, sila po yung kakaroon ng damage. Opo. Mabuti po, balik ako doon sa Morocco, Sec. Bakit wala ka tayong nakikita ng mga sunog? Di ba pag may malakas sa ganyan kagaya sa Turkey noon, nagkaroon ng mga sunog-sunog. Dito sa Morocco, parang wala pa ako nakita. Siguro po dahil again yung mga bricks, yung mga bahay nila made of bricks, hindi po siguro at saka baka naman po wala yung mga kuryente nila, walang nag-short circuit. Opo. Yung Morocco ba, ano yun? Earthquake prone country, kagaya limawa ng Japan, part na may lindol, ano. Yung Morocco ba, madalas din yan, Doc? Or hindi yan, madalang yan, bisitahin ng lindol? Earthquake prone din po yung Morocco, pero doon sa area na kung saan nagkaroon ng magnitude 6.8, bihira po yung mga matataas na lindol na yung greater than magnitude 6. In fact, yun yung pinakamataas for the last 120 years. And since 1900, wala pong magnitude 6 and above doon sa area na yon. And yung mga meron po lamang mga 9 magnitude 5 and larger siyam lamang na magnitude 5 and larger earthquakes doon sa area. So hindi po sila nakaranas ng magnitude 6 and above for the last 120 years. Grabe yung Turkey po, saan mas malakas na lindol? Yung sa Turkey o yung itong sa Morocco? Mas malakas po yung sa Turkey kasi magnitude 7.8 po. Ayun, 7.8. At saka ang dami din pong namatay. Ano po? Pag ganyang lindol, saan ang mas safe? Nasa nasa condo ka o nasa sabi niya ngayon dito kung mangyayari sa atin, ang tatamaan yung mga bahay, hindi yung mga high rises. Ayun na nga Kaya tatanong ko parang natatakot ako pag condo, Doc Hindi, baka dapat ngayon bumili na tayo ng high rise. Doc, paano ba? Depende po kasi depende po yan kung Fairfield, yung Fairfield earthquake or malayo yung pinanggalingan ng lindol, ang affected po yung mga high-rise buildings. Kaya po nung naalala po ninyo, nung April 2019, may isang condo, yung earthquake was in Pampanga. Yung may nag-sway po na building dito sa may somewhere in Binondo, yung swimming pool po, nag-overflow. Umapaw. Oo. Yun po, kapag malalayo po yung epicenter, yung high-rise buildings po, yung affected. Kapag malapit po tayo sa epicenter, yung mga low to medium-rise buildings po, yung apektado. So, either way,
kailangan palit po natin paghandaan kasi hindi naman natin alam kung yung building o kung yung epicenter ng lindol manggaling sa malayo o manggaling sa malapit. So on a personal level, anong klaseng paghahanda? Pag ganyan kasi, naaalerto ka dahil syempre may istorya eh. Correct. Pero after a few weeks, malilimutan mo na naman na Tama. kailangan mong mag-ready. Ano? So on a personal level, anong kailangan paghandaan, Doc? Okay, again, on a personal level, prepare tayo ng emergency kit. Make sure na tinuturuan natin yung mga anak natin to turn off gas and electricity kapag hindi ginagamit. Kasi kapag hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng lindol. Opo. So kapag naka-on yung gas natin kahit hindi natin ginagamit, and naka-on din yung electricity, pwede magkaroon ng sunog. Yeah. And then we have to secure heavy objects. Dapat naka-fix yan doon sa mga walls to prevent them from falling and causing injury kapag may lindol. Okay. And we have to develop an emergency plan. Yeah. Pero hindi pa po ba sapat yung mga... Pag-usapan nyo ng pamilya, yung emergency plan. Hindi pa po ba sapat o hindi pa natin talaga memoryado, hindi pa natin na-memorize yung mga earthquake drills na manaka-naka ay ginagawa po ng MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno? In fact po, sa tingin ko, mas tumaas yung awareness natin ngayon kesa say 20 or 30 years ago. Because of malaking factor po yung drill na ginagawa every quarter ng NDRMC. Okay. So kahit paano meron tayong muscle memory. Diba, Doc? Memory. Yun. Tama po kayo. Kahit paano, may alam tayo na itong gagawin natin pag may Correct. lindol. Oo. Sana lang hindi po natin makalimutan. Kasi pag hindi nangyayari, nagiging kampante tayo, Doc. Di ho ba? Tama po kayo. Hindi, tsaka kapag andyan dyan na, natataranta tayong Panic! lahat. Ay, ganun naman talaga, partner. Totoo naman. Oo, Lalo na, panic naku talaga. po, wag lang po mangyari na madaling araw o Ayan. gabi. Di ba? Oo. Kasi talaga wala tayo sa wisyo noon, hindi po Oo. ba? Ay, naku, mataimtim na dalangin lang ang kailangan natin dyan para hindi po mangyari ang the big one na yan. Oo. Ayun. Thank you, Doc. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Maraming po kayo salamat. sa Happy ulitin. Monday po, Doc. Si Dr. Teresito Baculcol, ang direktor po ng FIVOLX. Sabi ni Patuloy ang serbisyo para sa bayan. Impormasyon at balita para sa bawat Pilipino. DWPM, radyo sa Istrenta para sa mamamayan.